Okay, another video. So, nakabili pala ako ng car seat na may cooling at massage. So, eto siya. Manipis lang din and non-slip yung likod niya. Bale, madali lang din naman siyang ikabit. May hook lang siya sa baba, which is kayang i-hook doon sa pinakababa ng upuan. Meron siyang insert sa gitna. Meron ding lock sa gitna din, tapos sa taas na doon sa may headrest meron din siyang kiniklip doon. Yan. Tapos yun namang socket niya sa likod. Ayan, sa likod ko kinabit yung sa akin sa 12 volts ko nilagay. Meron siyang dalawang USB adapter na pwedeng kabitan. Pero nung tinry ko, hindi siya fast charger. So kung gusto nyo, doon sa USB slot, yun yung fast charger. With regard sa feature naman yung binili ko, so meron tong automatic on and off. So pag inupan mo siya, mag-on na yung number 3 na fan niya. And pag tumayo ka, mag-off siya. Yung nasa kanan na maliit, yun yung automatic. Pang toggle ng automatic. So pipindutin mo lang yung fan kung gusto mong i-cycle yung fan, and then yung massage. So yung massage, yun natin. So yung massage function, ito inon ko. Nakasandal ako ngayon. Pag tinaas ko yung likod ko, mas linig nyo na. Yan. So medyo malakas. Kaya okay din. Medyo may kataba kasi ko. After ilang long drive, okay naman siya. Lalo na pag mga 4 na oras, 3 hours. Malaking, sa akin, okay yung massage niya kasi kahit papano nagigising-gising yung dugo ko. Yun ko siya siguro mga 10-15 minutes and then drive na ulit. So sa massage okay siya. In terms naman dun sa hangin na napoproduce niya, ang na-observe ko lang is pag pumasok ka sa sasakyan mo, inon mo na, tapos pawis ka, ramdam mo yung lamig kasi malamig yung, since pawis ka nga tapos naka-on yung aircon, malamig yung bumubugang hangin sa likod mo, kaya medyo refreshing kung ganun. Ang problema lang is pag hindi ka pawis at inon mo siya, mainit yung panahon, mainit din yung hangin na lumalabas. So hindi siya presko, mainit yung hangin, pero hindi pagpapawisan yung likod mo kasi gumagalaw nga yung hangin. Yun nga lang, mainit. So pick your poison na lang. Pero sa akin, yung massage yung mas okay siya sa akin In terms of comfort sa seating, medyo firm siya. Kasi nga merong nasa ilalim lang yung mga daanan ng hangin, yung fans. Kaya medyo matigas. Sa backrest naman, so ako kasi sanay ako yung backrest ko, naglalagay ako ng maliit na unan. So dito, hindi ka na kailangan maglagay pa ng unan kasi nasusupport niya yung likod Ako kasi pag nagdo-drive ako, usually pag matagal-tagal na nag-stretching na ako, yung aalis ako sa pagkasandal tapos mag-stretching ako. So ito medyo nale-lessen yun kasi nga supported yung likod mo. So kung may mga back problem kayo, medyo okay siya kasi yung misis ko din may problema sa likod. And supported naman yung sa puwitan nga at saka yung sa hips. Dahil pag wala yung car seat, medyo nakapasok ka sa loob ng upuan Kumbaga hinahag ka ng upuan. So yung tendency yung lower back mo medyo nagko-curve. Pero pag nakasakay ka doon sa car seat, meron kang extra support. Kaya hindi ganun kakangawit pag matagal nang nakaupo.
So, would I recommend this? Yes and no. Kung sanay ka na meron kang sinasandalan or added backrest sa kotse mo, okay siya kasi meron nga siyang extra support. Yung massage niya, yun yung plus. Yung fan niya actually okay lang kahit wala. In terms naman sa looks niya, so mukhang sukat na sukat siya. Well, sukat na sukat siya dun sa upuan. Hindi rin naman siya natatanggal kasi nga non-slip. Tsaka okay din naman, hindi naman siya pangit tingnan. Siguro kung maselan kayo sa upuan, baka hindi nyo magustuhan. Pero kung naghanap kayo ng support, extra support sa upuan, pwede nyo i-try ito. Yun lang naman, thanks. Nag-aabang-abang lang din ako ng sale. Bibili pa ako ng isa. Pero ibang klase naman. So, tingnan ko kung yung mas maraming massage function yung bibiling ko. For me kasi, okay yung massage eh. Well, natuwa ako dun sa massage. Alright, hopefully nakatulong to sa inyo para mapadali yung pagdadrive natin. Yun lang naman. Thank you guys.